Good morning, everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayon po ay araw ng Miyerkules. 10 araw na lamang po. Eleksyon na. At ang ating pong pag-usapan ngayon, ito pong local absentee voting na ngayon po ito gaganapin na araw na ito. At isa sa mga rules and regulation yan sa COMELEC na ayon sa Omnibus Election Code. So ano po ba yung local absentee voting? Ang local absentee voting po mga kababayan ay ito po yung mga opisyalis ng gobyerno o mga empleyado at kaanib ng Armed Forces of the Philippines at Police at lalo na sa media, vloggers. Yan po yung mga kasangkot dito na maaring bubuto dito sa local absentee voting. So yun po yung ibig sabihin ng local absentee voting. Ngayon po mga kababayan, hawak po natin itong rules and regulation ng COMELEC. Ano po? So sinasabi di ba dito mga kababayan na itong local absentee voting ay isang proseso kung saan ang mga kawani ng gobyerno, sundalo, pulis, at membro ng media na registered voters ay binibigyang pagkakataon na makabuto sa lugar kung saan sila ay hindi rehistrado, ngunit temporarily assigned at may ginagampanang election-related na trabaho. So yun po yung ibig sabihin ng local absentee voting. Una dyan, mga opisyal at kawani ng gobyerno, mga opisyal at kawani ng kapulisan, PNP, mga opisyal at miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas or EEP, mga mamamahayag, media. Ayon po, mga posisyon na maaring butuhan sa ilalim ng local absentee voting. Una dyan, President, Vice President, Senators, party list. So yun po yung nakapaluhog po sa absentee voting. Dapat pagbubutuhan o ng mga members ng absentee voters. Ito po yung COMELEC regulations. Gusto ko basahin ito mga kababayan para na rin po sa kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na sa mga probinsya. Local absentee voting rules and regulations. The Commission on Election pursuant to the powers vested in it by the Constitution, the Omnibus Election Code, Executive Order Number 157, Republic Act Number 7166, Republic Act Number 10380, and other pertinent election laws, resolved as it hereby resolves to promulgate the following rules and regulations on local absentee voting. Section 1. Definition of terms. The following terms are hereby defined as follows. Local absentee voting refers to a system of voting whereby government officials and employees, including members of the Armed Forces of the Philippines, AFP, and the Philippine National Police, as well as members of the media practitioners, including their technical and support staff, media voters who are duly registered voters, are allowed to vote for national positions. President, Vice President, Senators, party list, representatives, and places where they are not registered voters but where they are temporarily assigned to perform election duties on election day, or in case of media voters, they will not be able to vote due to the performance of their functions in covering and reporting to the elections. So yun po.
Media refers to those who are engaged in news reporting on a nationwide or local scale, including correspondents of national, regional, provincial, city or municipal publications or broadcast entities, or those engaged in their forms of journalism under technical and support staff. Section 2. Manual system of elections. The local absentee voting shall adopt the manual system of elections where the voting, counting, and canvassing are done manually. 3. Who are entitled to avail of local absentee voting? Local absentee voting may be availed of by the following. Nabasa po natin ito kanina. Ulitin na lang po natin. Government officials and employees, members of PNP and AAP. Yun. Members of media, practitioners. Ayan po. Print journalists, television journalists, photo journalists, online journalists, radio journalists, documentary makers, television, radio production, bloggers, freelance journalists, provided they are duly registered voters and whose registration records are not deactivated and election day. In case of government officials, members of the PNP and AP, they are assigned temporarily to perform election duties in places where they are not registered voters, or in case media voters that they will not be able to vote due to the performance of their functions in covering and reporting of the conduct of elections. So yan po mga kababayan. Ibig sabihin na binibigyan po ng COMELEC o ng batas, sang-ayon po dito sa rules and regulation ng absentee voting, ang mga opisyalis, journalist, pulis at militar na bumoto sapagkat sila po ay may ginagampanang tungkulin sa araw ng eleksyon. Kasama na po yung media, vloggers, at ano pang mga print media dyan na nakalagay sa kanilang rules and regulation. So, ibig sabihin mga kababayan na itong absentee voting ay binigyan ng pinauna nila itong mga taong ito ng mga absentee voters upang hindi na sila magambala o tiyak na makaboto sila sa pagdating ng araw ng eleksyon. So, yan po ang ating report dito po sa local absentee voting. At samantala mga kababayan, maaari po kayong mag-react dyan. Tulad po ng ating idaragdag na pag-usapan ngayon, ay ito pong si Senator Bong Revilla, mga kababayan, ay humiling po ng paliwanag sa Facebook sa kadahilanan po na sang-ayon kay Senator Bong Revilla ay marami daw pong mga post na nawawala sa mga government officials at ganun din po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. So yun po yung hinihiling ni Senator Bong Revilla na ipaliwanag ng Facebook. Katunayan nga po, wala pa tayong natanggap ng mga reports na nagpaliwanag na ang Facebook dyan. So napakaganda po yan sapagkat tulad po kahapon sa nangyari, yung account ni Atty. Vic Rodriguez na kung saan ay sinuspende. Nalalaman po na pagkatapos ng isang araw o halos isang araw o ilang oras ay ni-restore din po ito ng Facebook sa kadahilanan ng sabi sang-ayon sa Facebook ay hindi daw po ito napagkamalan lang daw po at hindi yata nila nakikilala yung
may-ari po ng Facebook account na si Atty. Vic Rodriguez. Siguro, kasi dahilan na nakatanggap sila ng sulat ni Senador Bong Revilla na pinapaliwanag sila kung bakit maraming nawawalang mga post dyan sa Facebook mula sa mga government officials at agencies. So, pwede po kayong mag-react dyan mga kababayan at mag-comment. At sa karagdagan pa po natin na issue ay muling nabanggit ni Senator Ping Lacson ang tungkol po sa destabilization na magaganap kapag matalo daw po yung mga Pinklawan. Aba, ayan, mga kababayan, ay paulit-ulit na po yan na sinasabi ng Pangulong Duterte ang tungkol po dyan sa sinasabing kaguluhan at destabilisasyon na sinasabi ng ilan dyan sa mga oposisyon. Pero tatandaan natin mga kababayan na hindi po nagbibiro ang ating Pangulo at nandyan pa sa pwesto yung ating Pangulo at may karapatan si Pangulong Duterte na magsuspindi sa eleksyon o mag-declare ng martial law kung magkakaroon po ng kaguluhan. Ayan po. Kaya sana sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga oposisyon, kung ano man ang pinili ng taong bayan, respeto po natin yan. Huwag na po kayong magbabalak ng destabilization pa. Talagang mahirap sapagkat nakahanda na po yung pulis at militar. Katulad nga po dyan, itong lugar sa Mindanao, tulad ng Maguindanao, at itong Marawi, ay under po yan ng supervision ng Comelec. Ina-under po sa Comelec control yung mga probinsya na yan. Sapagkat inaasahan na mayroong alam naman natin na ang lugar na yan dyan, tuwing may eleksyon ay mayroong mga problema. Kaya na po isa sa mga tinutukan ngayon ng pulis at militar ng mga probinsyang yan under Comelec control. Para po sa kalaman din ng lahat na inuulit ko po, kung mayroon bang magbabalak ng anumang hindi mabuti, huwag na po ninyong ipagpatuloy yan sapagkat tiyak na may paglalagyan kayo. Tandaan natin, ang Pangulo pa rin ang may kapangyarihan dyan. Tulad ng aking sinasabi, pwede niyang kontrolin ang eleksyon. Pwede niyang i-declare ang martial law. Ayan po. Kaya ang Pangulo pa rin Duterte ay paulit-ulit na nagbabala dyan. Ayaw niya na magkaroon ng hindi magandang eleksyon. So, pansamantala mga kababayan, yan lang muna ang ating update. Hanggang sa susunod po na video natin. God bless all.